Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, Kibuloy, mahuhuli na, sinusundan na sa pinagtataguan. Naku po, hindi po ito fake news. Inunang ko po kayo. Nandahil ho sa pagbaliktad ng kanyang mga membro, kapalit ng 10 milyong piso. At pwede pang maging 14 million pesos ay bumaliktad ho ang kanyang mga taga-suporta at tuluyan ng tinuro. Tuluyan ng nilaglag ang kanilang sinasamba na si Kibuloy. Kaya't nagkaroon po ng pagkakataon ang ating kinaukulan ay sundan. Saan po sinusundan? Ay maliwanag po mga kaibigan, pag ang salitang sundan ay meaning po niyan kung saan man siya naroroon ngayon ay nagkakaroon po ng ikangapoy pinuntahan. Nagkakaroon po ng pag-gather na ikangapoy mga impormasyon doon mismo sa kanyang pinagtataguan. Dati-rati ho ay ang mga impormasyon lamang at bini-verify ho yung mga impormasyon ng mga natatanggap ng mga kinaukulan. Subalit ngayon ho ay lumabas sila upang sundan ang mga yapak ni Kibuloy kung saan man siya ho naroroon upang tuluyan ng pusasan. Naku po, talagang matindi, di ba? Wala pong imposible na itong kanilang mga taga-suporta ay bumaliktad, no? Dahil ito ay nabubulagan lang naman matagal na bulagan. Subalit matagal na lumabo ang mata ho sa maling paniniwala. Subalit nang makakita ho sila at makarinig ng 10 milyong pabuya ay luminaw po ang kanilang mata at nakita ho si Kibuloy. Kita nyo ho, madaling magpalinaw ng mata ang 10 milyong piso, mga kaibigan. Di ba? Kaya sila ho ay kagulo na, painunahan ng pagbibigay ng impormasyon, painunahan ho ng pagbaliktad upang nang sa ganon ibigay, ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy. Itong mga member ho, tagasunod ang ni Kibuloy. Di ba? Ay hindi po natin masisisi yan. Dahil yan po naman ay ika nga po nasa legal na paraan. Ang pera ho na 10 milyon na hindi galing sa masama. Legal po yan. At kaya't yung iba pong mga membro nila ay nagkaroon ng pagkakataong bumaliktad. Mga kaibigan, kaya't yun po ang naging daan para nang sa ganun ay sundan ang iyapak ni Kibuloy kung saan man siya naroroon at mahuhuli na di umano. Nako po, magandang balita ito, mga kaibigan. Para po sa inyong kalaman ay may gusto akong ibahagi ho sa inyo. Itong artikulo buhat to sa ABS-CBN News. At ipapakita ko ho, nandyan ho sa screen na resibo from ABS-CBN News. Shout out, ABS-CBN News. Ito ang sinasado. May sinusundang magandang track o lead ang mga autoridad sa paghahanap sa puganting si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at iba pang kapwa akusado nito ayon kay DLG Secretary Abalos. Di ba? Malinaw ho, may sinusundan na magandang lead, mga kaibigan. Ibig sabihin ho, gumagalaw na. Gumagalaw na ang mga kinaukulan upang sundan kung nasaan ang iyapak, ang huling iyapak ni Kibuloy upang matuntun ang tunay na pinagtataguan, mga kaibigan. Ay wala pong imposible.
kapag ito pong 10 milyon ay gumalaw, nakakalinaw ho ito ng mata. Ay kita nyo ho, ay luminaw ang mata nitong mga membro ni Kibuloy. Dati ho ito'y malabo ang mata, nabubulag ho sa maling paniniwala. Ngayon ho, pinagganulo. Ay, hindi sabihin pinagganulo. Hinudas. Hindi rin pwede sabihin hinudas. Ay, kasi dapat lang nilang gawin yung bumaliktad. Di ba? Ay, kasi sabi ng iba, naghudas dahil tinuro ang kinaroroonan ni Kibuloy. Pambira, ay, pinakamagandang term doon eh. Tinuro si Judas. Na nagtatago. Ay, hindi. Hindi. Di ba? Mga kaibigan, heto, ituloy po natin. Maraming info kung saan, but again, mukhang we are right on the right track here. Hindi ko muna sasabihin kung saan, sabi ni Abalos sa ambos interview sa Kamprami sa Quezon City. So, maliwanag ho. Nagkakaroon ho. Doon sa tinatawag na sinusundan, ay nagkakaroon ho sila na talagang pinuntahan at biniverify. Kung si Kibuloy nga yung nandun, yung kung mga bakas nga ba ni Kibuloy yung nandun, mga kaibigan katulad nga ho ng nasabi ko, makikita nyo ho na tipid sila sa pananalita. At sabi nga ni Abalos, hindi muna niya sasabihin, naunawaan po natin yan. Hindi naman po lahat ng galawan ng PNP ng kinaukulan tungkol sa paghuli kay Kibuloy ay kailangang ipahayag sa social media. Hindi po kailangan, naunawaan ko po yan. Dahil alam ko ho, kailangan po nila ang mga konfidensyal na galawan na sa ganun po sa matiwasay at mapayapa na paghuli ho dito kay Kibuloy. Ang gusto po nilang iparating ipunto, ayon po sa artikulong ito na binasa ko ho, sinusundan na at mahuhuli na si Kibuloy. Ba't ang tanong, mga kaibigan, kailan po mahuhuli? Katulad nga po ng nasabi ko sa inyo. Naunawaan ko po ang kalagayan nito. Itong mga autoridad na naka-assign sa paghuli kay Kibuloy sapagkat nagkadumadaan po sila sa mga proseso, lalo't higit may mga itong kampo ni Kibuloy, may pinakalat yan na kunwari nagpapanggap na ituturo si Kibuloy sa isang lugar na wala doon. Subalit sasabihin sa kanilang mga cellphone or mag-text o mag-tip, nandoon si Kibuloy, ba't wala naman ho? Yan po ay hindi maalis. At yan po ay pinapakalat di umano ni Kibuloy upang ligawin ang manghuhuli. Kaya diyan po isang paraan pa rin ho. Kaya tumatagal ito. Alam po natin na nagkakaroon ng masusing pagsusuri. Ito ang ating mga kinaukulan na tumatanggap ng mga impormasyon ng lokasyon ni Kibuloy. Ba't tatapwat sa puntong ito ay may magandang lead? Ba't hindi nila sasabihin at pinuntahan na nga? Alam nila kung nasaan, ba't hindi muna sasabihin? So, umasa po tayo na anumang oras, anumang araw, anumang susunod na araw, ay pwede hong maaresto itong si Kibuloy dahil sa tindi po ng agupit ng 10 milyon na pabuya. Siyempre, alam po natin na hindi lang umaasa ang ating kinaukulan sa 10 milyong pabuya sa mga impormasyon. Sa tulong din po ng pag-gather ng self-information nitong mga kinaukulan upang sa ganon tuluyan ang maaresto ito hong si Kibuloy. Ang excitement ho dito, ang kapanabik ay marami ho eh. Unang-una, marami ho ang nananabik para magkaroon ng hustisya o ang mga biktima na ma-aresto itong si Kibuloy. Una, pangalawa, sino ang magkakamit? Sino ang mananalo sa loto? Loto ba? Hindi pala. Sino ang magwawagi
Magwawagi ba? Parang ano lang ano? Parang paligsahan. Sino? Ang magkakamit ng 10 milyong piso. Mainit pong usapin. Dahil lumalabas sa mga impormasyon. Yung una na huli, na itong si Pauline Canada, ay ayon po sa nakuha nating impormasyon, ay naggamit ng gantimpala ng 1 milyong piso ang tauhan hindi ni Kibuloy na bumaliktad. Member din ng KOGC ang nakatanggap di umano ng 1 milyon na reward dito sa unang nahuli na si Pauline Canada. But ang kabang-abango, sino naman ang magkakamit dito sa 10 milyong piso na pwedeng maging 14 milyong piso dahil di umano ayon sa mga impormasyon din ay magkakasama pa rin itong mga ibang co-accused na 4 na natitira. Kapatid ni Canada yung iba. So kung pagsusumahin po natin, 10 milyon kay Kibuloy, 4 na milyon dito sa co-accused, 14 milyon. Kung pagbabatayo tayo dito sa artikulong ito. At araw-araw na paliwanag ng ni Secretary Abalos ay napakarami ho ang bumaliktad na member ng KOGC. Na tinuro si Kibuloy, ba't binabalidate pa? Kaya't walang imposible ho na isa sa membro ng KOGC muli na nilaglag si Kibuloy ay magiging instant millionaire na magkakamit ho ng pwedeng humigit 10 milyong piso na pabuya. Yan ay isang punto de vista, public opinion, na nagbabatay po tayo sa mga impormasyon na nakuha po natin, mga kaibigan. Kaya kabang-abang po ito, at maraming salamat po. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ang naririnig nyo dito sa aking maliit pa na YouTube channel, yan ay kasama ho bilang isang maliit na nagbibigay po ng komento, mga public opinion na related po dito po sa ating tinatalakay. Isang like lang ho sa video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong mag-atubili. Kapag may pagkataon po kayo, pwede po kayong mag-iwan ng inyong opinion. Pwede nyo pong share ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.